sa bayang hinubog ng kasaysayan at pinanday ng kagitingan. Patuloy na umuusbong at sumasabay sa pagbabago ang lalawigan ng Cavite. Ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isa sa mga pangunahing programa ay ang pagtitiyak na ang bawat pamilyang Pilipino ay may desenteng tahanan. Sa ilalim ng National Housing Authority, mahigit 30,000 housing Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All I have to do is just meet you at the... Sino ba pinakamaingay? Sinabi kong labing-dalawa, sabihin nyo alyansa. Labing-dalawa! Labing-dalawa! Sinabi kong para sa, sabihin nyo kaunlaran. Para sa... Para sa... Parang ito pinakamaingay ah. Trestel Martires, Cavite! Sino ba ang pinakamaingay? Labing-dalawa! O para sa... At syempre nasa inyong harapan, labing-dalawang alyansa kasama ni Andrew E. Pabuhay ang Cavite! Thank you very much! Mga kababayan, muli, Andrew E! At upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, palakpakan natin Gobernadora Athena Tolentino! Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Anong sigaw ni Andrew E? Labing-dalawa! Labing-dalawa! Para sa... Yan po ang aming alyansa. Maraming salamat po. Magandang gabi na siguro. Magandang gabi na po sa ating mga kaibigan na tiga Cavite at tiga Calabarzon na nandito ngayong gabi. Ay nagpapasalamat kami at kayo'y nakaharating dito sa aming pagpapakilala at pagpapakita sa inyo at ihaharap namin sa inyo ang ating mga kandidato ng alyansa. Alam po ninyo, yan po talaga ang aming iniisip upang makatulong po sa ating mga kababayan. Baka maitanong po ninyo, bakit ang tawag sa grupong ito ay alyansa? Alyansa po dahil pinagsama-sama natin po ang mga pinakamagagaling, ang lahat ng mga pinakamahusay, lahat ng pinakamahabang karanasan at malalim ang dunong sa pagsiservisyo publiko. Kaya po, kung kadalasan po, ang ating mga pagka napunta po kayo sa kampanya, makita po ninyo, lahat po ng nakaupo rito sa entablado, pare-pareho po ang suot na t-shirt. Ngunit ngayon, kung titignan niyo po kami, iba-iba yung t-shirt, iba-iba yung kulay namin. Dahil hindi na namin masyadong inintindi
kung ano ang kanilang naging partido, ang kanilang naging political party. Basta't ang tinignan lang namin, sino ba ang sa ating palagay ay ang malaki maitutulong sa taong bayan. Sino ba sa lahat ng ating mga kilala ay handa na magkapit-bisig sa kanilang kapwa-senador, sa kanilang kapwa mga congressman, sa mga local government official? Sino ba ang mga kilala na marunong magpatakbo ng ating lehislatura? Ang marunong na sumulat ng mga magagandang batas. Yan po ang aming napili. Yan po ay ang naging alyansa. Ito pong alyansa. Ito yung kaibahan po nito ng pagsasama na ito. Ang kaibahan po ito ay may panindigan po. Yung panindigan po namin ay hindi lamang na manalo sila sa darating na halalan, kundi po na makatulong, na makagawa ng maraming pamamaraan upang ang taong bayan ay gumanda naman ang buhay, upang naman masasabi natin mas maganda po ang Pilipinas ngayon kaysa sa nung tayo ay bagong upo. Alam niyo po, ako po ay galing lang sa Regional Development Council. Ano ba yung Regional Development Council? Yan po yung inyong mga city mayor at saka yung mga gobernador ninyo. May council po kayo na nagbibigay ng mga paalam sa national government kung ano yung mga nangyayari. Alam nyo ba po na ang Calabarzon, ang 4A, ang Region 4A, ang pinakamaganda ang economic performance ng Region 4A. Alam nyo ba, ang inyong economic performance, mas maganda pa kaysa sa National Capital Region, mas maganda pa kaysa sa NCR. Kaya naman po, nakita po naman ninyo, dapat kami naman sa national government, iniisip po namin, paano po para pagandahin po, dahil biglang dumami ang tao dito sa Cavite, biglang dumami ang tao sa Laguna, biglang dumami ang tao sa Batangas. Alam niyo po, paano? Kailangan na magpaglagay tayo ng pabahay, maglagay tayo ng ospital, maglagay tayo ng mga eskwelahan. Lahat po yan ay kailangan maglagay tayo ng kalsada upang hindi nahihirapan ang mga bagong dating sa inyong probinsya. Kaya po, malalaki po mga proyekto ang aming nakakasa para sa Region 4A, para sa Cavite. Kaya kailangan po para mabuo, para maging maganda ang tuloy-tuloy ng kaunlaran ng Region 4A, ng Calabarzon, ng Cavite, ay kailangan po natin ng mga magagaling na senador. Kailangan po natin ng mga senador na nagkakaisa, na nagtutulungan. Ako naman, sa aking palagay, ay napakapalad ko po. Dahil kapag nanalo na itong ating buong ticket, ay napakapalad ko po dahil isang Pangulo ay meron siyang mga kasamaan na kasing galing, kasing husay, kasing sipag, kasing bait at nagmamahal sa taong bayan na ang hangarin talaga ng ating alyansa. Ang direksyon talaga na tinutunguan nitong ating alyansa ay ang pagpaganda ng Pilipinas, ang pagpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Ang habol po natin ay ang kaunlaran, hindi po ang pag-away-away, hindi po ang pang-aapi. Ang kailangan po natin sa pag-uunlad, hindi po pananakit o paninigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon, hindi mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kabuluhan, wala namang kinalaman sa serbisyo publiko. Ang mga kandidato ng alyansa na ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat isang Pilipino. Ipaglalaban po natin ang ating soberanyo at yan ay gagawin natin sa pamamagitan ng magandang pag-uusap sa pagka-diplomatiko at sa
pakita ng dignidad ng mga Pilipino. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo. Hindi tayo kailangan sumunod sa kahit sino mang dayuhan. Tayo po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman sa ating sariling bayan. Sa laban naman, kontra sa krimen, kontra sa droga, wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon ay pumatay ng libo-libong Pilipino. Ang dapat po dyan, para masolusyonan po yan, ang ating magsulat ng magagandang batas, ang ating pagsuporta sa mga pulis, ang ating pagsuporta sa ating mga local government officials upang magawa nila na mabuti ang trabaho nila. At pagdating naman po sa ekonomiya, ito po ang pinakamahalaga ng ating ginagawa ngayon dahil tayo ay bumabawi pa lang tayo ngayon sa pandemya. Kaya kailangan na bigyan natin ng pansin ang ating ekonomiya. Para sa trabaho, wag naman natin puntahan, wag na natin balik-balikan. Hindi natin kailangan ang mga illegal na industriya kagaya ng mga pogo na naging pugad lang naman ng krimen at karahasan. Kaya't po ay binanda po natin yan. At ang tunay na solusyon ay para sa trabaho at sa kabuhayan at suporta sa maliliit sa mga nangangailangan. Yan po ang tunay at tamang solusyon sa mga problemang yan. Magkaisa po tayo sa pagpili ng ating mga leader na tapat sa kanilang tungkulin. Buo ang panindigan at handang maglingkod para sa mga maging mas maginhawa ang ating mga kabuhayan. Ito po ang ating alyansa. Ito po ang ating hinaharap sa inyo. Ito po ang magdadala sa atin ng kaunlaran. Ito po ang magdadala sa atin ng pagkakaisa. Ito po ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.